Kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga, may pag-asa pa. Okay, magandang araw Pilipinas. Good day world. Welcome sa ating pong himpilang EFI Jeepney Station at sa programang Kasama Ka Kaibigan. Ang programang Kasama Ka Kaibigan ay ang programa po ng Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po yung kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. Kasama natin po naman Technical Director Ed De Los Reyes, ang ating pong Technical Assistant Abby Garcia San Pascual. Okay, tayo po ay maglalakbay sa ating pong jeepney sa araw na ito. Siyempre, palabas na po tayo ng EFI Jeepney Station. Siyempre, papaalam tayo at magpaparamdam sa ating ninong ang EFI Jeepney at EFI Chairman Sir Elmer Francisco. Ayan, welcome po sa lahat-lahat. Dan kayo dito kami at tayo po ay magkukwentuhan sa ating biyahe sa araw na ito. Samahan niyo po kami alas 2 hanggang alas 3. Siyempre, pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na makakatulong po sa ating po namang mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating 14 basic sector. Ang kabuuan po ng ating lipunan. Siyempre, kahit po tayo may COVID-19, tayo po lamang ay kalma. At sinasabi kong kalma doon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagtatrabaho na at may pagkakataon na magtrabaho, makapunta sa kanilang mga trabaho at kasakay ng pampublikong transportasyon. Ingat mga kababayan. Sundin lang po natin ang kautusan, no? Sinasabi ng ating interagency task force at lahat po ng otoridad, sila po ay may karapatan, no? Lalong-lalo na sa panahon na ito na sila magsabi kung ano po ang dapat nating gawin sapagkat ito ay para sa kapakanan ng nakararami. Kaya sunod-sunod lang po tayo. Iba yung disiplina, di ba? May disiplina. Yan po ang magiging malaking tulong natin individual, lalong-lalo na sa ating pamilya. Tayo po ay makaiwas na makahawa. Kaya ugaliin, paglabas ng bahay, lalo na po yung mga magtatrabaho pa, magsuot po ng face shield na required po ng ating mga nasa otoridad, mga expert, lalong-lalo na sa pangkalusugan. Face shield, face mask, kasi po, no face shield, no face mask, no ride. Yan po ang alituntunin ng ating mga mamamahala sa transportasyon. Kaya mga kababayan, sumunod lang po tayo para walang problema. Para sa inyo, para sa atin, para sa lahat po. Buong pamilya, buong barangay, ang ating pamayanan, at tulong natin ng bansang Pilipinas sa buong mundo. Kapag tayo po ay bahagi ng daigdig ng mundo, yan po ang ating pwedeng bilang Pilipino, maipakita po natin yung disiplina at tayo po ay makatugon sa mga alituntuning. Simple lang naman po, di ba? Kung walang trabaho, walang gagawin, walang hindi po kayo
yung authorized persons na lumabas, no? Stay at home lang, 'di po ba? Work at home, ayan, meron naman po niyan maraming pamamaraan. Tayo may online na, 'di ba? Kaya isang balita pong maganda na i-share ko sa inyo ay, na-approve na ng BICAM, Senado at Kongreso ang yung pong One Act Bayanihan, no? One Bayanihan Act 2 na nagbibigay po, no, ng, napakaganda yung mahalaga dito po yung budget, no, na 165,140 billion po yung andiyan na at, hindi po subject o ano, to availability of funds yung natitirang 25 billion dito po upon availability of funds. Ibig sabihin, iba po ito dun subject to from available fund, no? To the availability of fund. Pag sinabing yung pong upon availability, andiyan na po yun. Inaantabayan na lang po siguro yung binigay na budget 165 billion. Malaking bagay po ito mga kababayan, lalong-lalo na sa mga frontliners natin, dun sa mga kababayan natin na mabibiyayaan po nito. Kaya yung mabibiyayaan naman, abay atin po namang wag naman, lalong-lalo na po pag ito po ay sasabi natin pa-implement, lalo na po yung pupunta sa mga local government units dahil alam naman natin ang mga LGUs ang mga binibigyan ng mga karapatan, no? Dahil yun ang mandato nila pagdating po sa pag-i-implement ng mga batas sa local government. Ayan. Kaya tulong-tulong po, palagay ko po mas uunahin dito yung yung mga pangangailangan ng ating mga frontliners, yung mga ahensyang katulad ng Department of Health, no? Yung bang kaya po ito inaprubahan sa BICAM, susunod na po yung pag na-ratify po yan ng Senado, ayon po sa balita, mamayang hapon, baka ma-ratify na po ng Senado, ang Kongreso, ganun din, padadala na po yan sa ating Pangulo para sa approval. Di po, so mapirmahan na limbawa ngayon, mamayang gabi, batas na po yan, no? Na ating pong mararamdaman na. Ano po yung epekto nito, alam niyo naman, napakahalaga ng budget para sa anumang gawain. Pampubliko man, pampribado, sa pamilya, may budget po ang mahalaga. Kaya dapat po yung budget na yan, pag dumating na sa mga kamay ng mga binigyan ng responsibilidad, isipin nyo naman po yung para sa karamihan po ng ating mga kababayan. Di po ba? Kasi po ang batas na ginagawa, yan po ay para sa kabutihan ng lahat. Wala po diyang sinasabi, isang sektor lang makikinabang, buong pamayanan ang makikinabang dyan. No? Kaya ayan po, antabayan na natin yung ating po na magiging panauhin sa araw na ito. Ano po? Isang kilala sa larangan ng edukasyon. Kapag sabi ko nga po sa inyo, ang ating palatuntunan kasama kaibigan ay ang bibigay po ng impormasyon sa lahat po ng larangan, edukasyon, di ba? Kalusugan, hanap buhay, lahat po. Sa pagtulong po ng ating palatuntunan, araw-araw po yan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Binabati nga po pala natin si Pareng Danny Mariano ng San Mateo, sila Edmond de Dios, ayan, at sila Ed Pilapil. Magandang araw po sa inyo. Ating konsehal, Boy Salen, good day. Yan po naman, yan yung ating mga talagang nagbibigay po
ng importansya, lalong-lalo na sa kanilang mga lugar, nagseserbisyo publiko. Yan po yung mga taong may malay. Ano po? Kaya yan. At siyempre, sa sektor po ng may kapansanan, na kung saan po tayo nakabilang, abay, lalo ngayon, meron kumbaga pinagagawa ang National Anti-Poverty Commission sa mga sectoral representatives at mga council members ng bawat po sectoral council. Ito po ay magkakaroon ng survey, no? At isa yan sa ating ding inaaral ngayon, paano natin ikakandak, at yun nga, binigyan na kami ng mga patakaran, lalong-lalo na yung persons with disability sector ay nagkaroon na ng orientation para doon sa pag-conduct ng survey na ito na meron ka naman pagpipilian. Katulad ko po bilang isang council member ng Persons with Disability Sectoral Council sa National Anti-Poverty Commission, may option po, no? Na dapat namin gawin. Di ba? Bawal talaga yung face-to-face. Like sa amin na nasa Persons with Disability Sector ay maaaring kabilang kami doon sa mga hindi dapat lumabas. Meron naman po mga pamamaraan katulad po nung halimbawa by phone call o yung lahat po ng pamamaraan sa komunikasyon ay gagamitin natin. Yun din po nasa isip ko. Habang kami nag-orientation, yun naman din po nasa isip ng inyong likod. Tayo kasi, ako po ay last year ay nagkaroon atake sa puso. Ayan. Tapos, after ilang buwan, naputol yung paa ko. No? Sabi ko nga po bulag na, naputulan pa ng paa. Paano ka na? Wala pong problema. Yun yung kaya po binabanggit yan, hindi po para humingi, parang sympathy seeker po tayo. Hindi po. Kaya natin binabanggit yan, ito po, kita nyo naman, no? Pati yung ating bosses, yung ating paano tayo makapagkwentuhan sa ating pampaseherong jeepney, no? Habang tayo bumibiyahe, inaantabayan lang po natin yung ating magiging pasahero sa araw na ito na makakasama po natin sa kwentuhan para sa malawakang pagtalakay sa isa ng talagang napapanahong talakayin ngayon, ang edukasyon. Tabay lang po kayo. At palagay ko yung maya-maya lang po ay paparahin na tayo ng ating makakasamang pasahero sa kwentuhan natin sa pagbiyahe ng EFI Jeepney Station. Siyempre, talagang dito po sa ating himpilan ay kasama po lahat. Walang itchapwera, no? So, yan. Binabati po natin si Sir Don Pradejas ng MMDA, no? Yan po yung focal person o Persons with Disability Affairs Office ng MMDA. Kaya yun po yung isa sa advocacy namin kasi gusto namin yung implementasyon ng Republic Act 10070, which is nagsasabi po na ang mga units from the barangay government ay mag-establish ng Persons with Disability Affairs Office. Pero meron po yung ilang na hindi po kasama. Okay? At naantabayan na natin. Yes, go ahead. Okay. Andito na po. At naantabayanan nyo po At tayo. Okay. Andito na po ang ating pasahero sa araw na ito. Si Sir Leo Riingin, President CEO ng Informatics. Magandang araw po, Sir Leo Riingin. Magandang hapon po, Karomi. Yes. At kumusta na po kayo lahat dyan? Okay po, at talagang masayang-masaya po yung aking pagmamaneho ngayon sa programang Kasama Kakaibigan. Kasi po kayo ang pasahero ko, si Sir Leo Riingin ng Informatics. Okay po, siguro mabigyan natin ng ideya ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano po ba itong
informatics? Informatics ay isang college na nagsimula sa Singapore. Ang kanyang mga kurso ay tungkol sa information technology. No? Noon ang tawag dito computers. No? Ngayon, Information and Communications Technology or ICT. Nandito kami sa Pilipinas simula pa noong 1994. So, magti-25 years na rin kami. At nagpag-train na kami ng mga 500,000 students sa IT. Wow, malaking bahagi yan ng inyong ikangay tulong sa ating edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Sa ngayon po, Sir Leo, ilan na po yung ating branches? Alam po, within Metro Manila, madami na. Meron po kaming nationwide na po ba? meron po kaming 9 colleges at meron kaming mga colleges sa Cebu, sa Cagayan de Oro, at sa Baguio, at karamihan nga ay nandito sa Metro Manila. So, yan po, ano? At akin pong gustong, alam nyo, kumbaga, putok na pinag-uusapan ngayon ang edukasyon ng ating mga kabataan dahil nga dun sa hindi makakalabas at dapat mag-start na itong August 24. But ang informatics po pa college ay magsisimula ng 24 o as sinasabi ng ating DepEd or ng DepEd na may sabi nito, andyan po ba meron ng kumbaga patalastas na October 5 po, pagkakaalam po. Kailan po mag-start ang inyong kolehiyo? Meron na kami nagsisimula mga estudyante, no? Kasi iba yung aming term, no, sa aming mga colleges. Pero yung aming senior high school, na dahil ito ay under DepEd, magsisimula sa Oktubre, no? Kasama nito yung mga public schools na under the DepEd. Kaya sa mga kolehiyo, nagsisimula na, pero nagtuloy-tuloy pa rin enrollment namin. At saka regular po na maski nagkaroon ng COVID-19, talagang tuloy-tuloy yung pasok ng mga estudyante sa kolehiyo dito sa ating informatics. Tuloy-tuloy naman, siyempre medyo hirap yung ating mga kababayan dahil unang-una, hindi nila alam kung paano gagawin ang edukasyon ngayon, no? Kasi siyempre bawal ang classroom setting, tsaka yung kailangan may physical distancing, face to face. Kaya ang informatics bilang isang ICT school, simula pa noon gumagamit na kami ng mga online learning facilities, no? Kaya yung mga estudyante namin marunong mag-online learning, no? Hindi naman dati kasi may mga naisip namin na mas efficient ito dahil kaysa yung mga estudyante papasok at makikinig sa mga lecture ng mga teacher. May mga ibang subject na pwede naman nilang gawin sa bahay at binibigyan namin silang access sa online learning portal namin, no? Kaya nung nagkaroon ng problemang ganito, yung pandemic na hindi bawal na yung face to face, madali kami nakapag-adjust, no? Dahil meron kaming facility na pwede mag-online learning. Yes, saka siyempre po ang ika nga po ay pinaka-main na tinuturo ng institusyon ay tungkol dito sa information education technology. Kaya po kumbaga talagang pagka first year, second year, third year, second year pa lang po siguro sa informatics ay wala nang problema mag-online. Yung mga estudyante naman ng ngayon, madali mag-adapt sa technology. Siyempre lang, meron tayong ibang mga kababayan na medyo hirap magkaroon ng internet at saka yung computer sa bahay. Pero yung iba naman kaya pumunta sa internet cafe at saka yung aming learning facilities naman, online learning facilities, pwede naman sa smartphone. Alam mo naman natin na halos lahat ngayon may smartphone na. So kaya nilang pa rin mag-participate sa mga online learning courses namin sa informatics. Basta meron kang smartphone. So, Sir, maski po meron tayong hindi pwedeng mag-face-to-face, hindi na po, kumbaga, sa informatics, madali na rin po yung, kumbaga, yung may sa katuparan, yung patuloy na pagbibigay ng kasanayan sa ating mga kabataan.
Tama 'yan dahil alam naman natin sabi nga ng ating Education Secretary, education must continue, 'no? And alam Mm. naman natin na, hindi man dapat, pigilan ng mga bata na matuto, 'no? Kaya dapat gumawa tayo ng paraan para tuloy-tuloy yung kanilang, pag-aaral. Alam mo, kahit wala 'tong pandemic, 'no, bilang mga magulang, ayaw natin mahinto yung mga anak natin sa pag-aaral, 'no? Kasi Mm. alam mo naman natin na kung medyo tumagal yung pag-aaral nila, tatagal yung kasanayan nila at saka hindi sila agad makaka-adapt sa work environment, 'no? Kaya dapat tuloy-tuloy lang, kaya ginagawa natin ng paraan. Opo. Wala naman pong, ika nga, naging problema lalo na dito po doon sa, yung enrollment, yung populasyon malaki po, nabawasan ba or, parang parehas lang po, sir? Sa informatics halos pareho pa rin, pero of course, inaasahan sana namin na maraming mag-e-enroll. Napansin na namin yung mga eskwelahan na hindi handa, hindi nila na-communicate sa kanilang estudyante kung paano gagawin, 'no? Kaya yung mga parents tsaka yung mga estudyante, hindi nila alam kung magtutuloy sila kasi alam mo naman, 'no, kung sakaling magtuloy sila, gagastos sila tapos wala silang matutunan, sayang naman. Isa pang factor din dito, of course, yung pandemic, maraming na-layoff na ng mga parents, Opo. tsaka yung mga estudyante na nag-aaral, nagtatrabaho habang nag-aaral, siyempre, hindi na sila dahil wala silang pangmatrikula, nagtutuloy sila ngayon sa public school system. Ang kagandahan naman ng public school system natin ay tinatanggap naman sila, 'no? Kaya yung burden ngayon ng education ay na nagshi-shift na rin, 'no, towards the public schools, no? At maganda na rin 'to dahil it only goes to show na pareho na ang kalidad ng edukasyon ng public school at saka private school. Opo. Alam ko, sa inyong, laging nasa isip na makapagbigay ng mga quality na kaalaman sa ating mga, kabataan. Yung ano po yung dun lalo dun sa mga kurso po sa inyong mayroon bang magiging problema or tuloy-tuloy po lahat? Parang tuloy-tuloy pa rin naman ang mga kurso na ino-offer namin. Meron kaming, of course, courses sa IT, 'no? Pero meron din kaming courses sa entrepreneurship, sa business administration, meron din kaming kurso sa yung mga multimedia arts, 'no, gumagamit ng computer. Tapos meron din kaming mga short courses sa IT, at the same time mga business courses. Opo, napakaganda po niyan. Kaya nga kayo ay naisip ko na, mabigyan ng pagkakataon sapagkat alam ko kayo po ay, isa ring, ah, mapagkawang-gawang tao sapagkat alam ko po na ang aming, katipunan ng mga kawal na may kapansanan ay, naka-avail ng inyong, yung mga, pagiging gawa tungkol dito sa, computer training ng ating mga soldiers with disability. Patuloy po ba 'yun, sir? Tuloy-tuloy naman ang aming training, 'no? Wala kaming pinipili. Of course, we make it a point na yung aming eskwelahan dati, pwedeng mag-access ang mga PWDs natin na may mga Yes, yeah. physical challenges, 'no? So, yan namin, meron nga kami mga napag-graduate, 'no? At nakakatuwa naman dahil very dedicated sila sa pag-aaral at nakapag-graduate naman sila. At meron kayong graduate na kasi po, ang ating mga tagapakinig, all walks of life, important basic sectors natin, lahat po yan. Meron indigenous people, meron sa ating mga children with disability, lahat na po, ano. Yung pong, alam po, may gumraduate para mabigyan natin inspirasyon. Alam ko po, may gumraduate sa inyo na blind, totally blind, na talagang napakagaling. Di ba? Na balita po yun. Pakiulit nga yan, Carmel. Yung graduate nyo po na totally blind na talagang babae tayo na nagkarin kumbaga talagang nakilala rin dahil sa kagalingan niya nung nag-aaral niya sa informatics. Alam mo naman, ang pag-aaral naman hindi dapat malimitahan ng mga
kababayan natin, no? Kahit walang sense of sight, sense of hearing, tuloy-tuloy pa rin naman, no? May paraan naman lagi, no? Alam niyo naman ng Yes. teknolohiya, may paraan, no? Kailangan lang talaga willpower, no? Kaya Mhm. nakakatuwa no, pag nakikita ko yung mga kababayan natin na kahit na may kapansanan, tuloy-tuloy. Siyempre, binibigyan namin ng extra na tulong. Yung mga Mm. teachers namin, trained naman how to handle yung mga Yes. may physical challenges. No? Pero, ika nga nila, no? The nice thing about technology, hindi namimili ng tao. No? It's available for everyone. Yes, kasi po, Sir Leo, for info ng mga tagapakinig natin, di po ba, ang technology is universal design. Lalo na yung mga ginagamit, talagang katulad namin, mga may kapansanan sa paningin, totally blind, or yung low vision, mayroon po mga teknolohiya at apps sa ating mga gadget na na-install para magamit sa pag-aaral natin. Lalong-lalo dyan sa inyong kolehiyo, ay alam ko, meron yung pagka-blind na nag-aaral, meron kayong mga applications katulad ng JOS or itong NVDA na ginagamit ng mga estudyante. Ano po? Ang kagandahan nito, gusto ko ibalita rin sa inyo, no? Meron kaming nabiling learning management system na compliant siya, no, sa WCAG 2.1. No? Ito yung antas na ginagamit ng mundo para malaman kung ang software mo nakakatulong sa mga people with disabilities. No? So, ginagamit namin yan ngayon. Kaya napakaganda, Sir Leo. Kayo talaga pagpapalain sapagkat kayo po ay, kumbaga, maski noon pang mamit ko kayo, persons with disability friendly. At siguro, okay lang po ba na mapanggit ko na kayo po ay talagang naging kasama namin, lalong-lalo na sa ating Rogeria Foundation ni Dr. Jojo Saiso. Nakikinig po siya ngayon. Nanonood pa yun. Ako nga, kumusta sa mga angels ng Jojo Saison Project Michelangelo Foundation? Of course, si Caromel naman ay ating isang director dun sa ating foundation na yun. No? At patuloy pa rin tayong tumutulong naman dyan, no, Caromel. So, yung mga, by the way, gusto kong sabihin sana sa mga taga-kapakinig, no, kung kayo may kapansanan at gusto nyong mag-aral ng computer, no, pupunta na kayo sa kahit anong informatics at mag-inquire kayo. Hindi pala pumunta, no, bawal na pala. You can, pwede kayo mag-email o mag-iwan ng voicemail, no, maraming paraan naman, no, para makontak yung aming website, no. Tapos mag-inquire kayo doon. No? We can give you special scholarship programs. Ayan. Kita niya, kanya po ang Sir Leo. Pero hindi ko po yan iniligay sa alakanin. Alam ko talagang siya ay po ay patuloy. Pero ayaw niya nga po yung, kaya nga po nung isa ay maisip ko na tawagan. Ito ay para i-promote or yung kanyang educational institution ay maipaalam natin na ito po ay talagang maganda at lalong-lalo na doon sa mga persons with disability. Persons with disability friendly po yung kanyang school. Kaya ayan po, Sir Leo, alam ko very busy kayo but siguro pwede nyo po mabanggit yung hindi ko po naitanong pa sa inyo na ino-offer or ginagawa po sa informatics. Okay, so tulad sinabi ko sa inyo, no, sa mga kababayan natin na gusto mag-aral, no, hindi na, alam mo, in a way, no, itong physical distancing parang disability na rin to, no? Hirap tayo makipagkita, no? Kaya hindi dapat natin ihinto yung pag-aaral natin, no? Kaya yung mga ngayon nagso-social distancing, tuloy pa rin tayo. Sa mga merong kapansanan, tuloy pa rin tayo, no? Don't let this COVID at the same time our disabilities prevent us, no, from pursuing our dreams through education. Tutulungan namin kayo dyan. Yes, opo, very well said. So, Sir Leo, okay lang kung kayo po mayroong mga babatiin at pakishare na rin po yung inyong
yung details po ng contact details ng Informatics College. Basta ano lang, mag-inquire kayo sa www.informatics.edu.ph. Nasa Facebook din kami. No? So, pwede niyong mag-search na Informatics Philippines. Okay. Thank you very much, Sir Leo Riingen, sa iyong napakahalagang oras na pinagkaloob niyo po sa amin para naman ma-share namin ang magagandang bagay katulad po ng isang eskwelahan na persons with disability friendly na tayo po magpapatunay niya. Lahat po ng mga eskwelahan niya ay persons with disability friendly, lalo na po sa blind. Thank you very, very much, Sir. Leo Riingen, President, CEO ng Informatics Holding. Maraming salamat, Caromel. Mabuhay ka. Mabuhay ka rin, Sir. Ayan po naman ang ating nakasama. Ano po? Ang President, CEO ng Informatics Holdings. Siya pong nagpapatakbo ng Informatics College. Ano po? Ito po yung talagang naipwesto niya nga po, nagsimula sa Singapore, tapos andito na sa Pilipinas, at marami na po siyang branches dito po sa Metro Manila at sa iba't ibang lugar ng ating kapuluan. Yan po. Ang masasabi natin na there not much on dun sa kinikita, at ang mahalaga po, nakita natin at naramdaman po sa kanyang katauhan yung paglilingkod sa ating bayan at yung pong ma-share, no? Kung ano man po yung biyaya na pinagkaloob sa kanya. Kaya po sa aming project, Doc Jojo Saison Project Michelangelo Foundation, kung saan tayo po ay isa sa direktor, ay meron po kami mga angels, no? Tinatawag po namin angels. Ito po yung sinusuportahan po ng Project Michelangelo Foundation, yung mga may progeria case, no? Na mga bata na ang edad po ay halimbawa po, ang progeria po kasi ito yung maagang pagtanda ng isang bata, ano po, katawan, umiidad, yung mga siyempre, puso, yung ano nila ay maaga pong nagkakaedad, nagmamature, so pati yung pong itsura nila, kaya pero yung kaisipan po nila ay depende rin po sa kanilang edad. Kaya napakaganda yung kumbaga hindi naman po lahat ay mahihirapan sila. Ang dami ko pong yung identified po kasi sa Pilipinas yung mayroon pong case ng progeria ay bali ang identified po namin, dito po ay sila po 6, no? 6 po sila na sa ngayon po na meron na pong 2 na nawala, no? Si unang-una pong nakilala namin at nabigyan po ng suporta ng Project Michelangelo Foundation ay si Rochelle Pondare. No po, kaya okay? Yes. Okay, yan po naman sa pagpapatuloy natin ng ating palatuntunan kasama kaibigan. Yan po ang ating inibigyan ng naalala ko po kasi, no? At dahil nga po ang naging panahon natin ay si Sir Leo Riingen na isa po sa direktor ng Doc Jojo Saison Project Michelangelo Foundation, no? Na ito po ay bali sinimulan po sa USA, no, sa United States of America, ni Doc Jojo Saison, na isa po naman nating kababayan na scientist sa National Aerospace Space Administration. Yan. Sa Amerika, sa Cape Lyndon Johnson Center. No?
At simulan niya to dahil nga po doon sa na naisip niya na yung itong ganitong kaso, yung Progeria case, ay very rare po, very rare. Sa buong mundo, simula po ng makapagtulungan ang Project Michelangelo Foundation sa Progeria Foundation po sa Amerika. Ang alam ko po ay mga mahigit 40 cases na po ang na-identify. No? Kaya ito ay very rare. Ilan lang po dito sa atin sa Pilipinas, sa amin pong pagtaya, maaaring meron pong 10 na may kaso ng progeria dito sa Pilipinas, but yung na-identify na po namin is siguro hindi po updated, baka mga 7 ganyan. At 2 na po yung nawala, si Rochelle Pundare at yung isang taga Bicol, no? Meron pa po tayong nandito ngayon, 2 nasa Cagayan, Pali, lalawigan ng Cagayan, na 2 po sila. Nakakalungkot po nito, magkapatid pa, no? Yung 2 na to, ang tatay nila ay isang mamaneho ng ano din, ng isang van, parang gano'n. Yung nanay yata is a teacher, no? So, kaya medyo hirap din. At yung isa, andito po sa may Quezon City, si Kim. Ayan. Hi, Kim. Lahat po sila ay na-meet ko na. Kasi po, last 2 years ago, nagkaroon po sila ng reunion. Binigyan po namin sila ng pagkakataon nung dumating si Doc Jojo Saison dito. Taon-taon po kasi ay bumabalik ng Pilipinas si Doc Jojo Saison para po, yun nga, hanapin namin yung mga afflicted ng progeria case dito sa Pilipinas at yung mga identify na ay mabigyan niya po niya ng suporta at para magkaroon, itaas yung moral, ano? Ang tatalino po ng mga batang ito. Bigyan ko po kayo ng idea kung ano po yung case ng progeria. Ito po nga yung maagang pag-iedad, no? Pagtanda, na halimbawa po ang edad katulad ni Rochelle Pundare, nung mamit po namin siya, 16 years old siya noon. No? But ang kanya pong talagang tsura ay parang ang edad daw po noon pagka kukwentahin ay mukhang ano na po siya, ang edad niya, 16 siya noon, parang 60 years old. Kaya po talagang napaka-rare, very rare po yung kanilang kaso. Kaya po yan isang tinutukan ng Project Doc Jojo Saison, Project Michelangelo Foundation para po matulungan in connection with the USA Project Progeria Foundation. At itong mga batang ito ay tulad ni Rochelle, na padala na rin po siya sa Boston Children's Medical Center para sa kanyang treatment. Meron pong trial treatment na ginagawa sa kanila na matagumpay naman po sapagkat ang may progeria po ay 16 years old, medyo sad to say, nagpapaalam na para iwan tayo sa mundo. No? Kaya talagang napakahirap po nun. Isipin nyo, alam niya na ganong edad ay siya ay pwedeng umalis na atin sa mundo, iwan tayo, lalo na yung mga batang yan, may pamilya, ano po. But sa mga batang ito, makikita nyo, sila po yung isa rin sa inspirasyon ko, simula po lalong-lalo si Rochelle Pundare, na taga Bulacan, siya po ay talagang naging inspirasyon namin. Dahil hindi mo po makikita sa kanya yung siya ay merong karamdaman katulad ng yung progeria. No? Kaya talagang sabi ko, pag yan ay pinapasyalan ko po sa kanyang lugar sa Bulacan, ako po parang high na high dun sa nakikita ko sa kanya na pagtrato sa buhay, kung paano wala ka sa kanya maririnig na, Kuya Robel, hirap, wala po nun. At maganda po rito,
kinukwento ko po ito para maging inspirasyon natin. Nabanggit ko nga po sa inyo, inspirasyon ko bale, nung makita ko, makita. Nung mamit ko nga po pala si Rosel, baka naman sabihin, alam niyo na, kala namin, si Bulag Caster, tapos nakita si Rosel. Kami po mga bulag, kahit hindi namin nakikita. Ganun na rin po ang salita namin kasi nakasanayan. Katulad ko po, dati naman akong sighted, ngayon po excited, no? Kaya ganun na rin po ako. Baga, hindi naman po katulad yung panonood sa telebisyon. Nagtatawa sila para pag sinabi ko napanood sa telebisyon. Totoo naman po yan, napanood ko kasi wala pa naman nung araw ang programa sa telebisyon, wala po sa radyo. Unlike ngayon po, radyo na, di ba? Kaya noon, pagka ako po ay may nakuwang istorya, napanood ko sa telebisyon. Lalo siguro niyo ako pagtatawanan pag sinabi kong napakinig ako sa telebisyon. Hindi ba? Ayan po talaga. Kaya po sa dami ng ating mga na-experience, lalo tayong tumatatag. Alam natin kasi ang kinikilusan nating mundo, talagang ika nga marami po itong kababalaghang gawa ng tao at kababalaghang gawa ng mga masasama. So, tayo, katulad ngayon po yung COVID-19, ano lang tayo, kalma lang. No? Basta sundin lang po natin at makaisipin natin lahat ng ating gagawin na para sa seguridad ng ating pamilya. Balikan ko si Rosel po, pag yan yung nagpe-birthday, pinupunta namin. Yan po ay merong ayuda galing kay Dr. Jojo Saison sa mga nakakariwasa natin mga kasama. Ako naman po lang, ang papel ko, ako po yung napupunta. Kung ano yung gusto ni Rachel, ay halimbawa, mamimili siya, gano'n, nasamahan ko po. Ang nakakatuwa po rito, ang kasama namin na angels din po, talagang nakaka-inspired pong samahan kasi mga ano lang po naman, mga beauty titles. Ayan. Kaya po yung kanina, pag-gising ko, nakita ko po dun sa aking yung Facebook, nakapost po, yung memory namin, no, ni Rochelle, mama niya, tapos yung isa pong angel namin, hi, Miss Nikki Ong, ayan, si Miss Nikki Ong po, na kasama ko doon sa picture na sinare ko kanina, siya po ay, bali, ano po yan, yung Miss Global, Philippines finalist, siya po naging Miss Talent, no, at hindi lang pinalad po na siya maging Miss Global Philippines, pero ang ganda niyo po ay hindi lang palabas, pati puso. Ano po, siya po yung talagang, galing pa po yan ng Tarlac, susunduin si Rochelle, dadalhin po namin sa ospital. Lalong-lalo na po nung preparation, papunta po si Rochelle ng Boston. Ay kasama po namin, maghihintay na po ako sa Fatima College. Si Nikki naman, Miss Nikki Ong, ay magagaling pa ng Tarlac, no? Susunduin namin, dadalhin namin sa Fatima. Sa iba pang tulad po nung inayos namin yung mga pasaporte niya, from Tarlac, pupunta sa dadaanan namin si Rochelle, diretso kami po ng Department of Foreign Affairs. Doon ko po nakita at naramdaman na marami tayong mga kapwa Pilipino na talagang hanggang ngayon naman po, mayorya pa rin yung meron pong kagandahang loob. No? Kaya tulad po ng ating chairman, Mr. Elmer Francisco, na talaga namang kita nyo yung kanyang pagiging philanthropo. No? Hindi lang po sa may kapansanan, nakabuuan po ng ating mga kababayan. Kaya yan po yung dapat nating sinusuportan yung kanilang mga ginagawa na tawang gawa. No? At hindi po yan sa ano pa man, no? Katulad ni Dr. Jojo Saison, annually, umuwi yan dito. At yun nga po, pumapasal kami sa mga tulad yan sa Philippine Children's Medical Center,
yung mga children, mga bata dyan na may sakit po ng cancer, ay talagang pag nakita na po si Doc Jojo, masaya kasi si Doc Jojo Saison po ay nag-costume ng superhero po. Pag kami pumunta sa mga children center, sa mga rehab center, yan po ay naka-Superman suit, no? Eh, bagay na bagay naman kasi maganda katawan nito, maganda build, no? At talagang ito po ay physical therapist, doctor of physical therapist na based po sa Chicago, no? At ay may clinic doon. Kaya yung kanyang, sabi nga namin, nag-iipon ka lang sa Amerika, sa loob ng isang taon, tapos dadalhin mo rito para, kasi nasa puso na raw niya yun. Kaya, yan po, sila Sir Leo Ringen, marami sila po rito, no? Kaya si Miss Nikki Ong, at yung naging Miss Caloocan, kasama rin po namin yan. Meron pa akong nakasamang one time po, mga 3 years ago, na pumasyal dito. Bahagi po ng kanyang napanalunan bilang Miss Nebraska. Ano po, ay nagpunta siya rito at siya po ay aking nakasama sa pagdalaw-dalaw po sa mga institusyon. No? Kaya nakaka-inspired po. Pero nyo, ang kasama mo, International Beauty, Miss Nebraska. At mararaman mo na ang kanilang hinangad na kumbaga yung part ng kanilang advokasya kung sila ay lumahok sa mga international beauty contest nito katulad sa Miss USA, si Miss Nebraska, ang kanya po namang kumbaga sinabi na kung anong gagawin niya ng question and answer, yung makapasyal sa bansang Pilipinas para makatulong sa sinasabi nga natin na identify progeria case, no, dito sa Pilipinas. Kaya yan po, pinasala namin si Kim po, sinama namin si Kim saka ano po, dyan sa Bulacan, at pinasal po namin sila para tulad po ni Rochelle noon, nung nabubuhay pa, pag dumating si Doc Jojo Saison, ay sinasama namin sa mga okasyon at pag birthday niya po ay talagang andun yung support na. Dahil alam naman natin, napakadali ng buhay nila. Noon po, 16 years old, pero masaya po kami, alam niyo kung bakit. Si Rochelle po ang kauna-unang progeria case dito sa Pilipinas na lumagpas po ng 16 years old. Bali, last year po siya, 2 years ago, or last year, 2 years ago, 2 years ago po siya namatay. Nabot po siya ng 20 years old. No? Sa ngayon po, si Kim, ating isang progeria case na dito po sa Quezon City, ay maganda po yung resulta ng kanyang trial treatment sa Boston Children's Medical Center sa Estados Unidos, at alam namin ay bumabalik doon every 2 years. Parang si Rochelle, dapat ganoon din po. Yun nga, hindi na nakabalik dahil nga po kumakabilang buhay. Pero ibig sabihin po, meron pong improvement yung mga tinutuklas na gamot para po sa may progeria. Ito po ay magandang balita sa mga progeria case natin dito sa Pilipinas. Kaya po, bago tayo siguro dumating sa pagtatapos ng ating palatuntunan, akin na po rin sasamantalahan, hindi po, sasamantalahin ko na ako'y nananawagan po doon sa ating mga kababayan. Coverage naman po natin nationwide, no? Kung kayo po ay meron pong makita na mga bata na may afflicted or suspected na may progeria, ano po, ang itsura po nila ay maliliit, tapos matanda na po yung itsura, no? Paalam nyo lang po sa inyong likod. Share ko po yung aking cellphone number
0915-342-0222, no? Para po mabigyan natin ng suporta, ano, at sila po ay bibigyan ng trial treatment hanggang sa ngayon po, kasi trial pa dahil nga po doon sa pine-perfect pa yung yung kanilang treatment, no? Katulad po nung taga Cagayan Valley sa probinsya ng Cagayan, magkapatid. Sila po ay nakapunta na ng Boston Children's Medical Center at meron na po silang ginagamit na mga gamot dito habang pag po may panahon at sila po ay babalik doon after 2 years po yata, babalik ng hospital sa Amerika, sa Boston, para yung kanilang check-up, kung i-improve o ano ba. Pero lalo si Kim, si Kim siguro thrice na bumabalik ng Boston Children's Medical Center. Maganda po yung resulta sa kanya noong trial treatment. Pati po ayon sa kanyang mga magulang, siyempre hindi ko nakikita pag kinukumusta ko. Pati yung pati yung physical niya, yung itsura niya ay may improvement. Pati yung balat, ganun, parang bumabata. Kaya napakaganda po niyan. Kami po ay masaya ron sapagkat yung grupo, lalo yung Angels and Heroes, tawagin po namin yung aming mga membro, naiilan pala. Hi nga po pala sa grupo dyan sa Bukidnon, kay Rondel Paraiso. At yun naman ang aktibo dyan, pagtulong din sa ating mga kababayan na hindi lang po may kapasyanan na sa rescue operation, no? Yan po isa rin project ng Project Michelangelo Foundation na mag-organisa ng mga kabataan na tinitrain para sa rescue operation at iba't ibang bagay, no? Yung mga survival na papakinabangan, lalo po nung nakaraang yung mga paglitol, baha, at po sila. At siyempre, Dr. Ted Esclera, yung aming isa sa direktor na ito po yung expert, no, sa rescue operation na nakarating na rin po ito no lumindol sa ibang bansa, at po ay hindi lang dito sa ating Pilipinas, bayan ng Pilipinas, kilala si Dr. Ted Esquera. No, Esquera. May programa din yan sa isang channel, no, yung Alert, no. Talagang yan, si kasamang Enrico de Guzman, magandang hapon sa iyo. Isa po yung aming executive director dito sa Pilipinas at ang inyong likod naman as mission director, no. Ayan, Sir Leo Ingin, kasama natin Dr. Esquera, at marami pa pong iba. Hindi ko na yan po. Kaya kung meron po kayo na makikita sa lugar nyo na gano'n po, possible po, suspected na may progeria, paalam nyo lang po sa inyong lingkod. Ito po, tawagan nyo lang po ako sa aking cellphone number 0915-342-0222. Maging Angel and Heroes po tayo sa mga kababayan natin na meron pong very rare, no, na sakit, itong progeria, no. Pero ano pala yung progeria? Sabi ko nga noon una, bakit gano'n itsura? Kaya pala yung geriatrics kasi, ito po yung mga sabihin natin ng mga doctors and na ang linya po ay sa matatanda, geriatrics, EPRO, di ba? Parang yung ibang kaso, di ba? Pagbata, pediatrics. Ito naman, mga geriatrics ang mga tumitingin at tinawag po yung case, very rare, progeria, no? Na dito po sa Pilipinas, nabanggit ko nga po, ilan lang po sila na-identified namin na may sakit po na progeria. Yan, no? Kaya, with that, tayo siguro. Samantala na ako papaalam. Nalibang tayo
sa ating mga magandang kwento sapagkat ito po ay interest pampubliko na makatulong tayo. Po nyo kaibigan, ang broadcaster ng Bayan with Ed De Los Reyes, Abby Garcia San Pascual, Sir Elmer Francisco sa programang Kasama Ka, Kaibigan.